Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong sinabi rito ng isang Digonians. Ah, Sabi niya, tanginan nyo, malaki utang ng Pinas nung presidente si Digong. Mas malaki pala inutang ni Adik, mga ulul. Sabi niya. Ito po yung kanyang post. Yan, government debt hits record 15.35 trillion pesos. My goodness. 'Di ba? Naalala ko lang 'tong video na 'to eh. 3. Mahilig sa fake news. Kahit anong balita ang isubo sa kanila basta't pabor sa mga Duterte, ay maniniwala sila kahit malinaw na ito ay kabaliktaran sa katotohanan. Sa TikTok, Facebook at YouTube, ang main source nila ng information at hindi sa mainstream news sources. Halimbawa, naniniwala sila na gumanda ang Pilipinas noong panahon ni Duterte. Hindi sila naniniwala na halos kalahati ng kasalukuyang utang ng Pilipinas ay inutang noong panahon niya at ngayon ay kailangang pagbayaran ng mga susunod na administrasyon kasama ang napakalaking interest. Number 4. Okay, 'di ba? So, akala ng isang loko-loko na 'to, ang utang ng bansa natin, itong utang po na 'to ay kay PBBM lang, 'di ba? 'Yun ang hindi, ako alam ko bilang isang vlogger, 'no, hindi ko naman tinatawaran na sabihin natin na bobo 'yan. Ang ibig kong sabihin, alam niya kung ano ang kanyang sinasabi. He knows what he's talking about. Pero, para po makalaso ng isipan ng mga tao, at yun ang goal nila, itong mga wala sa administrasyon, ay sirain ang tiwala ng taong bayan sa ating gobyerno, sa ating presidente. 'Di ba? So kung magkano yung current debt ng gobyerno, at maraming Filipinong hindi alam yan, sa totoo lang. Tanong ka sa labas, magkano ang utang ng bansa natin ngayon? O bakit? Pakialam ko. Utang ko, di ko mabayaran. Problemahin ko pa ba yung utang na yan? 'Di ba? Di nila alam. Ewan ko, di ko alam. I'm not aware. Grabe palilitawin na yan ang inutang ni PBBM in his first 2 years. Wow. 'Di ba? So eto nakita niyo yung video kanina. Oh, sabi nga, mahilig sila sa fake news. Basta pabor sa mga Duterte. Alright. Okay, ngayon tingnan natin itong ating external debt. Noong panahon po ni Apo Lakay, yan. So meron po siyang inutang na sumatotal na ₱1 billion. Tama na yun, $1 billion pala, sorry. And then 28 billion, Macapagal 1 billion, kay Apo Lakay 28 billion hanggang 1986, and then kay Cory Aquino nadagdagan naging 30 billion. Kay Makoy, mula rito kay Macapagal, ang tagal niyan, 20 years yan, 22 years yan. And then Cory to Ramos, nadagdagan ng 16 billion. And then kay ERAP naman, from 46 billion naging 52. Diba? Pagdating kay Gloria Arroyo, yung 52 billion US dollars naging 64 billion US dollars. Pagdating dito kay Pinoy, yung 64 billion dollars ay naging 77 billion. Pagdating kay Duterte, naging yung 77 ay naging 84 billion as of June 2020. Okay? So, kung mapapansin nyo, wala hong presidente ng Pilipinas na merong downtrend dyan. Bakit? Kasi wala po talagang noon pa man. Panahon pa po yan. Ni Macapagal, may utang na tayo. Ibig sabihin, ganun katindi na wala tayong kakayanan. Medyo gumanda lang yung galaw, di ba, na bumagal, yung utang, yung ganun. Pero lahat po yan, papataas ang trend. Walang down dyan. Pa, para mas malinaw. Ito, yung mga utang na nadagdag, yung mga halaga. Panahon ni Gloria Arroyo, nakadagdag si Gloria Arroyo ng utang na 2.5 trillion in peso. Okay, and then si Pinoy, nakapagdagdag ng 1.3 trillion. Okay, kay Gloria Arroyo, which is medyo understandable ito kasi 2001 hanggang 2010.
'Di ba nakuha niya yung termino ni ERAP? Hmm. And then si Pinoy naman, naka 1.3 trillion. Si Duterte, 6.8 trillion ang kanyang nautang. Saan po nanggaling yung pinakamalaking parte nito? Noong panahon ng pandemic, talagang utang spree ang nangyari sa atin. 'Di ba? Panggastos sa trabaho, bayad sa mga empleyado ng gobyerno, state forces natin, ah, mga pang-ayuda, yan na ipinamudmod noon. Kaya lang sayang dahil hindi naman lahat nakatanggap ng ayuda. No. So ang dami natin po, totoo lang na mga dole-outs doon. So 6.8 trillion po ang kay Duterte. Kay PBBM, magmula nung July 1, um, naka 1.4 trillion na po siya. Ano to? Since last year, 2023. 2023 ito itong computation na to. Okay? Eh bakit? 1.4 trillion. Diyos ko, ang presyo naman ng mga bilihin. 'Di ba? Pamahal ng pamahal. Natural. Yung government expenses, palaki rin ang palaki yan. Eh, ito ngayon ang masaklap. Wala pong naging presidente ng Pilipinas na kung saan masasabi natin na contribute na magkaroon tayo ng karagdagan na source ng pondo. Lahat yan, puro yaan pasadsad, pataas. 'Di ba? Mm. Lahat yan, nag-uutang tayo sa labas. Kay Marcos noon, ang nangyari dito kaya kung mapansin nyo, bigla ang laki nito. Naalala ko niyan nung na-content natin. 'Di ba sinasabi ko rin, ang privatization nagsimula sa panahon ni Apo Lakay. Bakit siya nag-privatization? Kasi ang World Bank, IMF or IMF World Bank, nang makita nila na ganito ho kasi galaw ng Amerika noon, kung paanong galaw ng China ngayon, sila ang nakikialam sa ating bansa. Pagdating ho sa growth natin, ayaw ng Amerika na magkaroon pa ng isang katulad ng Japan na bagamat sobrang bagsak ng kanilang pera kumpara sa dolyares, pero nakuha po ng Japan na todo-todo talagang umaasenso at nakilala sa buong mundo, 'di ba? Kahit na bumili ka ng isang itlog, ang halaga nun kung ilang libong yen, 'di ba? Pero maganda pa rin ang pamumuhay nila. So sa Pilipinas, baka tayo hindi na umasa sa kanila sa Amerika. Kailangan nila tayo because of our strategic location when it comes to geopolitics. Kailangan nila tayo sa depensa. Yun ang pagkakamali ng Amerika na inisip nila ng ganon at kinontrol ang ating paglago. So yung proyekto ni Apo Lakay, mga malalaking mga proyekto niya yan, mga hospitals, kabilang dyan yung East Avenue Medical Center, yan. At yung iba pa, yung funding na inutang niya sa IMF, World Bank, ang ginawa po nila, sinabihan siya na i-stop mo dahil na, hindi kami naniniwala sa mga proyektong yan. Nagkasubuan na, nasimulan na. Ang ginawa ngayon ni Marcos, matanda, hindi niya po pinakinggan, hindi niya tinuloy. Hindi niya sinunod. Tinuloy niya yung proyekto. Yung mga utang niya, yung mga inuutang niya po, kinansela nila. So walang pondo para sa mga gigantic projects. Ah, Tapos, bukod doon sa kinansela nila, pinatawan pa ito unang-una ng parang 13% yata na 13% na interest rate yung kanyang utang o yung utang ng bansa na nagmula pa diyan sa panahon bago pa si Macapagal. Lahat ng utang natin sa kanila. Tapos 13%, dinagdagan pa po ito ng another 10%. Parang sunurang taon lang. So pumalo ho ang interest rate ng 23%. Kaya kung inyong titignan, ang laki ng utang ng Pilipinas. Ibinaon tayo nila sa utang. Binaon nila tayo sa interest. Yun ang naging problema rito. So eto ngayon si Apo Lakay, ayaw niyang itigil yon. Kasi
Hindi lang para sa legacy kundi kailangan ng mga Pilipino. Yung mga government, mga GOCC natin na sa tingin naman niya, hindi naman na, napapakinabangan, hindi performing, hindi ma-manage ng maayos ng gobyerno. Pero kung ito'y mapupunta sa ibang, sa pribado, mapapatakbo 'to ng maayos. So ibinenta niya 'yun, prinivatize niya para mapondohan yung mga sangkatutak niyang mga proyekto. Okey, na hanggang ngayon ay napapakinabangan pa po natin, mga dekalidad na proyekto. Alright? Now, ulitin ko lang, para sa tatanga-tangang ito sa Twitter, 'yan, hindi po inutang ni PBBM ang 15 trillion pesos. Yan ay pinagsama-samang halaga ng mga nautang ng ating mga nagdaang presidente at kasalukuyan. Naa-add lang. Okay, parang 1+1 = 2, 2+2 = 4. 'Di ba? Ganun lang po kasimple, 'di ba? Kaya tama nga yung sinasabi rito sa video kanina. DDS ka ba? 'Di ba? Hmm. at mga may saltik sa utak. Lahat ng DDS ay followers ng mga bayarang vloggers at vloggers na gaya ni na Trixie Angeles, Byron Cristobal alias Banat P, Claire Contreras alias Maharlika at Crisette Chu at kung sino-sino pa maaperon kay Duterte. Naniniwala sila sa pulveron video na ipinagkakalat ni Maharlika. 'Di ba? Ganyan. Okay, ganyan sila. Alright, so iwan muna natin yung topic na yan.